Ito nga bang San Miguel Beer ay nagre-ready na para dito sa Grand Slam bid nila sa susunod na conference dahil sila nag-champion dito sa Philippine Cup. Siyempre sila lang may oportunidad maka-Grand Slam. Tignan natin kung magagawa yan ng San Miguel. Ang balita ngayon, mukhang kukunin daw nilang import itong si Chris Macolo para sa Commissioner's Cup at si Lance Stephenson naman pag dito sa Governor's Cup para makumpleto yung kanilang bid na maka-Grand Slam. Mukhang determinado raw talaga ang SMB na makabawi ngayon at itong Grand Slam talaga ang kanilang balak na gawin. Kung sakasakali matindi yung balak talaga ng SMB na maka-Grand Slam at kung ito'y matuloy, sa tingin ko malaki maitulong yan para dito sa lineup ng San Miguel Beer talaga. Dahil alam naman natin, itong mga imports yan ang nagiging problema ng SMB sa matagal ng panahon. So kung sakasakali na makakuha nga sila ng isang katulad itong si Lance Stephenson o kaya itong alam natin, si Chris Macolo o Terence Jones, baka magagawa na nila yung matagal na nilang inaasam na Grand Slam. Itong San Miguel kasi mukhang ito talaga yung balak nilang gawin ngayon at wag na tayong magulat kung ito'y matuloy. Siyempre, pagdating sa ganitong sitwasyon at may oportunidad maka-Grand Slam, hindi na ako magugulat kung sabi nga nila no expenses spared. Talagang gagastusan ng management ng SMB na ito na ang pagkakataon para sila talaga yung makakuha no elusive na Grand Slam. Patagal nang gustong maka-Grand Slam ng SMB pero hindi talaga nila nagawa. Well, actually, noong 1989, nagawa nila yan. Pero ngayong panahon ni Junmar Fajardo, gusto nilang makaisa pang Grand Slam. Pero hindi pa natin natitiyak kung ito yung magagawa nila. Depende kasi yan syempre doon sa mga import na makukuha. Dahil sa Philippine Cup, walang problema San Miguel. Talagang sila nagdo-dominate yan. Pero pagdating dito sa import conferences, diyan sila palagi nakaka-issue. Kaya tignan natin kung ma-resolve na yan nitong si Coach Leo Austria sa ngayon. At ang isa pang balita natin ngayon, ito raw Titan Ultra ay nagre-ready na gumawa ng trade para makuha itong si Jason Perkins mula sa Phoenix. Ito si Perkins, ang balita ngayon ay available for trade na raw dahil nagbago na ng management itong Phoenix at baka nga itong si Perkins ang masama doon sa mga players na pwede nilang bitawan. Kung sakasakali nga na bitawan nila si Jason Perkins, interesado raw itong Titan Ultra na ma-acquire ito sa pamamagitan ng trade. Ngayon, kung sino yung ibibigay na kapalit, yan yung magandang pag-usapan. Dahil ang balita, ito raw si Coach Charles Chu. Interesado raw dito kay Cade Flores mula sa Titan Ultra. So baka yan ang ibigay nilang kapalit dito kay Jason Perkins. Pero hindi pa natin natitiyak kung tatanggapin ng Titan Ultra yung ganitong klaseng arrangement. Kasi ang balita, kaya nila gustong kunin ito si Jason Perkins dahil kulang sa height yung team nila. Ngayon, kung kukuha sila ng isang Jason Perkins, pagkatapos iti-trade naman itong si Cade Flores, di baliwala din dahil mababawasan sila ng big man. So baka hindi pumayag ang Titan Ultra na ito si Cade Flores ang kapalit. Pero tignan natin, baka magbago ng isip itong si Titan Ultra at pumayag na Perkins for Flores. Sa panig naman ng Phoenix Fuel Masters, kapag binitawan nila si Jason Perkins, ito ang senyales na seryoso talaga yung rebuilding nila. At alam naman natin na hindi biro yung gagawing pagbabago dito sa roster ng Phoenix Fuel Masters. Talaga, yung magiging simula niyan. Kaya very exciting ang mga susunod na conferences para dito sa mga fans ng Phoenix. Dahil 5 conferences na silang hindi nakaabot sa playoff. So mukhang rigodon talaga yung mangyayari diyan. At mukhang ito na nga ang aabangan natin. Yung pagbabago dito nagagawin ng Phoenix Fuel Masters. Kaya ito talaga yung magiging isa sa mga tinatawag natin na kaabang-abang sa sitwasyon ng Phoenix ngayon.